Makakauwi na po sa Pilipinas ang nakuryenteng OFW na si Alfredo Salmos mula sa Saudi Arabia. Mismong si Vice Presidente Jejo Marbinay ang nag-anunsyo ng magandang balita. Idinulog daw sa Vice Presidente ang kalagayan ni Salmos kaya't hiniling niya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na makipag-ugnayan sa Kingdom of Saudi Arabia para hingin ang matagal nang nakabinbing clearance ni Salmos. Si Salmos naghahanda na sa kanyang nalalapit na pag-uwi. Unang kumalat sa YouTube at Facebook ang panawagan ni Salmos. Si Salmos na isang electrician ay nakuryente habang nagkukumpuni ng isang breaker. Isang taon na ang nakalipas. Thanks to the Saudi Arabian government, they agreed to dispense or to waive the requirements necessary for his exit permit. So this we can assure you, anytime next week, he's coming back. Mga kapuso, marami kayong aasahan pa na mga bagong programa sa nangungunang himpilan ng telebisyon, ang GMA Network. At para yan sa taong itong 2012. Mas palalawakin pa rin ang inyong Kapuso Network ang paghahatid ng serbisyong totoo sa loob at sa labas ng Pilipinas. Nakatutok si Julio Segovia. Sa annual stockholders meeting ng GMA Network kanina, sinabi ng mga opisyal ng kumpanya na naging hamon para sa GMA ang nagdaang taon. Pero umabot naman sa 13.1 billion pesos ang gross revenues ng GMA noong 2011. At kung kita lang mula sa broadcasting ang pag-uusapan, ipinagmalaki ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon na mas maliit ang operating expenses ng Kapuso Network habang mas mataas ang net income before taxes nito kumpara sa ABS-CBN. If we compare our financial performance on an apples-to-apples basis, yung strictly talagang makukuha mo yung comparison, excluding those that are doubtful. Ang kinita natin ng GMA last year was a little more than 1.7 billion. Ang katumbas niyan ay 2.5 million, hindi billion, on the part of ABS. Sa unang quarter naman ng taong 2012, umabot sa 388 million pesos ang net income ng GMA. GMA 7 pa rin ang nangunguna sa rating sa buong bansa, batay sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement. Noong Abril, nakakuha ang GMA ng 35.5 share points, mas mataas ang 6.1 points sa ABS. 20.4 points naman ang lamang ng Kapuso Network sa TV5. Our success did not come easily. We learned from our experiences and worked hard to achieve our current status in this very dynamic industry. And now, I am proud to say that we are moving towards an even better and brighter future from the best position, that of being number one. Sa abot kakayanin, siyempre yan ang ating layunin na manatiling number one. At lakihan pa ang agwat. Ngayong 2012, marami raw aasahang bagong programa sa Kapuso Network. Palalawakin din ang paghahatid ng serbisyong totoo sa rural areas dahil magtatayo ng regional network sa Bicol at Ilocos. Bukod sa Australia, Canada, Guam, Japan, Madagascar at UAE, malapit na ring mapanood ang GMA News TV International sa Europe, Malaysia at USA. Wala naman tayong tigil sa pag-aangat ng antas ng ating mga programa at ng desirability nito sa ating mga manonood. Sa mga darating na ilang linggo, marami tayong mga ilulunsad na mga bagong programa nang sa ganon lalo nating maitaas ang ating mga ratings. No? At syempre, naka-angkla ito sa mas ikasasaya, ikaaliw, na panoorin ng ating manonood. Ngayon din, siyempre, sa panig naman ng ating News and Public Affairs programming, yung patuloy na paghahandog o pagdadala ng serbisyo totoo. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng balibalitang hiwalay na raw si President Noynoy Aquino at ang dinedate niya si Grace Lee, nagsalita na ang Pangulo tungkol sa tunay na relasyon nila ng Kapuso host. Nangyari yan sa isang radio interview kanina.
Nauna nang nagbiro ang Pangulo sa kanyang talumpati sa Negros Occidental nang sabihin niyang hindi pa siya handang magpakasal. Sinabi naman ni Grace na mas mabuti raw kung kay Pinoy mismo manggagaling ang estado ng kanilang relasyon. Sa interview sa Pangulo kanina, ipinalarawan sa kanya si Grace at ito ang kanyang naging tugon. Kaibigan natin. Sabi mo, 1 word o 2 words, kaibigan kami. Hindi lang mga Dabber Cats mula Batanes hanggang Hulo ang napapasaya ng bossing ng Itbulaga na si Vic Soto. Meron din pala siyang fan sa ibang bansa tulad ng dumalaw sa kanyang bata na talaga namang mukhang Amerikano pero bihasang magtagalog. Pelam pala ang bata. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Sa unang tingin, aakalaing English lang ang kayang bigkasin nitong batang Amerikano na si Gabby. Dahil fan siya ng longest noontime show sa bansa na Itbulaga, live siyang nanood sa Broadway para makita rin niya ang kanyang idolong si Vic Soto. Nang ipakilala si Gabby kay Bossing. Opo, kami po ang magtagalog. Amerikano ka talaga? Opo. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang po kayo makilala. Gusto mo ko makilala? Opo. Ako si Vic Soto. Ano, ikaw, pangalan mo? Ako po si Gabby po. May dugong Pinoy ang 10-year-old fan na kasalukuyang nandito sa bansa para magbakasyon. Pumunta lang po kami dito, vacation lang. Parang pumunta sa lolo ko, lola ko. Ganun lang po. Sino kasama mo rito? Si mama po, pati si papa. Ayun, si Mama, Pilipina. At kahit sa Milwaukee talaga siya nakatira, nakakapanood pa rin si Gabby ng mga pelikula ni Bossing. Bossing, ang ganda po ng palabas ngayong Ang Darling Kong Aswang, pati si Malakas at si Maganda, pati Pakpak May Dr. Quack. Napanood ko na yung Napanood niyong tatlo. Enteng ng ina mo. Ha? Enteng ng ina mo. Hindi pa po. Ay, wala po ako noon. Kaya Bili ka nga, nga. bumili ka. Amerikano ka naman, may pera ka naman. Kunti nga lang po, hindi man kami mayaman eh. Oh, gee. Aliw na aliw si Bossing at mga Dabber Cats sa kanilang American fan. Okay, Gabi, nice meeting you, ha? Thank you, Gaba. Nice meeting you. Sige, enjoy lang kayo dyan, ha? Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan ang may init kong chika this Wednesday night. Tutok ulit bukas for the hottest showbiz news dito lang sa Chika Minute. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Lou Andy. Mike, Vicky? Thanks, Luan. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan sa ngalan ni Mel Tiangco, ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.